magbabago. How do you look at your situation now? Yun dahil sa Panginoon na mabago sa iyo. Paano mo pinipilay ka na dahil ngayon? At nakikita mo ba ang Diyos sa kalagayan ng ngayon? O nakikita mo lang ay hindi mo lang nangyayari. God wants ang nais ng Diyos, no? God wants us to see Him in our situation. Sige po, samahan niyo po kami sa mag-awit sa Panginoon. Tulad nga po ng sinabi dito sa awiting, mahal na mahal kita, Panginoon. Gabihan ka ba mahal po sa Panginoon? Ipakita po natin dito to worship us. Hallelujah, Lord. Habang buhay po kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po yan. Pagpupurihan ka.
tayong lahat. And kamusta po tayo? At naman po yung araw ng linggo na kung saan supposed to be tayo ay sama-sama na nakikinig o sumasamba sa ating Diyos. Talagang ganun hindi nangyayari ang bagay na to. But then, we thank God dahil sa kabila ng mga pangyayari, sa kabila ng pandemic, naipapahayag pa rin po natin yung mensahe ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa congregation, actually nakakatuwa nga lang po dahil may mga tao po na nakakarinig nito na hindi na po natin kilala. And sabi nga natin, through sa social media, pwede natin may paabot sa kanila yung mensahe po ng Panginoon. Okay po? So, I hope na handa na po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa linggong ito. So, kamusta po kayo? Kamusta po yung bawat isa sa atin? Ay naniniwala po ako ng araw na ito ay tunay nga na napakaganda. And I do believe na ang Diyos ay buhay po sa ating buhay. Amen po? At syempre, dahil tayo po ngayon ay dumaranas pa rin po na natawag natin pandemic at ang nakalungkot lang po araw-araw po dumarami po yung case. Nag-i-increase po siya, nag-i-increase. Na yung inaasahan po natin na mag-curve, hindi po nangyayari. Pero sabi nga natin, maaaring God allows it kasi meron siyang dahilan, meron siyang layunin, may purpose siya. And yan po yung mga bagay na pag-uusapan natin patungkol po sa trials and temptation. Basic truth about trials and temptation. Ibig sabihin, yung simpleng katotohanan patungkol sa pagsubok at sa mga tukso. Ano nga po ba nagagawa nito sa buhay natin? At kung dumaranas tayo nito, ano nangyayari sa atin? So yan po yung mga bagay na pag-uusapan natin. Sabi nga natin, ang landas ng buhay ay hindi madaling daanan. Di ba? Yung landas ng buhay po natin ay hindi madaling daanan. Ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok at punong-puno rin po ng tukso. May kasabihan nga sa English when life gives you a lemon, make lemonade. No, sabi dito, kung yung daw buhay natin, kung tayo ay binigyan ng lemon, ano ba yung lemon? O kalamansi. Di ba? Ano ba yung karakteristik ng kalamansi? Ito yung maasim. So, kung buhay natin, dumaranas tayo ng ganung, nasa ganung aspeto tayo ng ating pamumuhay, ano gagawin mo? Di ba? Magmumukmuk ka na lang ba? Dahil ang buhay mo ngayon ay hindi maganda, upo ka na mo sa tabi, wala ka nang gagawin. Of course, gagawin mo siya ang lemonade. Ano ibig sabihin nun? Gawin mong maganda yung pangit. Di ba? So, kahit na maasim yan, sa kabila ng pagiging maasim ng lemon na yon, pwede kang gumawa ng lemonade na ibig sabihin, pwede mong mapaganda yung lemon na ibinigay sa iyo. Gawin mong iced tea. Di ba? Pagka-lemon na kinain mo, maasim na hindi makakain kahit ano gawin mo. But the moment na ginawa mo itong iced tea or something into different, magiging maayos. So yung sasabi, when life gives you a lemon, make a lemonade. Okay? So sabi nga natin, sa kabuuan po ng Biblia, actually there are people who have turned defeat into victory. Trial into triumph. Sa kabila ng kanilang pagkatalo o pagkagapi, nagagawa pa rin nila itong maging matagumpay. Di ba? May mga ganun pangyayari po, marami pong kwento sa Bible na ganun po. Hindi maganda sa simula, pero dahil naging maayos po yung relationship niya sa Diyos, naging maganda po o naging mananagumpay sila. Yung mga pagsubok po, naging katagumpayan po para sa mga tao ito. And I do believe na ganun po ang nangyayari sa atin ngayon. Okay? You can turn your defeat into victory. You can turn your trial into triumph. Pwede kang maging mananagumpay o pwede kang maging victor sa kabila ng kabiguan. So yan po yung mga bagay na pag-uusapan po natin ngayon. And naniniwala po ako na sabi nga po sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Take note, Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano kaya ang ibig sabihin ni Santiago nung isinulat niya itong bagay na ito? Okay? So sabi niya noon, letter A, God tell us to expect trials.
Meaning to say, sinasabi na sa atin ng Diyos na tayo ay daranas ng mga pagsubok. Okay ha? So, tingnan natin. Sa verse nito, sinasabi na tayo ay daranas ng maraming pagsubok. At hindi sinabi kung sakali. Di ba? Hindi naman ginamitan ng word na kung sakali. Kundi ang sinabi nito na ang bawat isa ay daranas ng maraming pagsubok. Kung titignan po natin, yung Santiago, sabi nito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas. Meaning kapag, di ba? Inaasahan na o sinasabi na sa atin na tayo ay daranas ng mga pagsubok. Hindi sinabi kung sakali kayo ay daranas. Kasi kung sakali, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero ito'y masyado siyang sinasabi nito kapag kayo'y dumaranas. Meaning to say, inaasahan na. Mangyayari at mangyayari. Daranas at daranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. So meaning to say, God is telling us to expect trials. Tayo raw po ay daranas ng mga pagsubok. Why? Because even Jesus Christ warned His disciples. Di ba? Ang Panginoong Isus mismo, winarningan na niya ang kanyang mga disipulo. Sa aklat po ng John chapter 16 verse 33, malinaw po, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Okay, take note. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Jesus Christ is telling us, hey, daranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. But then, there is a promise. There is assurance sa bagay na ito. At meron siyang encouragement. No? Meron siyang paalala o reminder at sinasabi niya sa atin, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang sasabi sa atin ng Panginoon, tapos na. Na-overcome niya na. Nagtagumpay na siya over this word. Ano yung sasabi nito? Tapos na ang laban. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. At the moment na ikaw ay dumanas sa mga pagsubok, ang inaasahan ngayon sa atin ng Panginoon, no, in the midst of trials, in the midst of storm, makaranas pa rin tayo ng kapayapaan. At yan yung nais ng Panginoon sa atin. Bakit po natin ito napag-usapan? Actually, nung last Thursday, no, yung pong mga pastors ay binless. May isa pong organization na nag-bless. At isa po sa bagay po na nagkakatanungan niya sa amin, and hindi ko lang alam kung yung mga pastors po na kasama ko doon, hindi nila alam yung sagot o sadyang nanahimik na lang. Ang tanong niya, ano daw po ba yung pinagkaiba ng pagsubok o ng trials sa kanyang temptation? Yung katanungan niya. So sabi ko, Lord, nanalangin ako. Actually, nung morning na yon sa devotion ko po, Panginoon, anoint me. Malapit na naman po yung Sunday, wala pa ang message. Hindi ko pa alam kung ano yung may message. So suddenly, yung pastor na ito, no, si Pastor Arnel, sabi niya gano'n, pagkuha niya ng mic, yun yung katanungan niya kagad sa amin. So even ako natahimik. Actually, yung pastor na kasama ko noon, tahimik din po sila. So, pinapaliwanag niya, ganito. Then suddenly, okay Lord, no? Siguro nga, ito yung message mo for this coming Sunday. Okay? So, ganun po yung nangyari. Ano ba yung pinagkaiba o ano ba yung nagagawa sa atin ng pagsubok at ng tukso? Okay? So, even si Pablo, ang sabi ni Pablo, habang siya'y nangangaral sa aklat ng mga gawa doon po sa Antioquia. Sabi na ganun, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuwang manatiling tapat sa pananampalataya. Ito po'y matatagpuan saan? Sa Gawa chapter 14 verse 22. During first missionary journey po ni Pablo. Okay, sabi niya ganun, pinalakas nila ang loob ng mga alagad
at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. So si Pablo sabi niya ganun eh, hey! No? Alam niyo, journey natin ngayon, yung tinatahak natin ngayon, o yung tinatakbo natin ngayon, daranas muna tayo ng maraming kapigatian, maraming pagsubok, bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So, it's the same, it's a warning. Sinasabi niya sa atin na marami tayong pagdaraanan. Okay? Kaya nga, nilagyan niya ito, kumbaga, ito nagsusupport sa sinabi ni Santiago kanina, sa main verse natin. Okay? Yan ibig si Pedro, ano sabi ni Pedro? Sa unang Pedro, chapter 4, verse 12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka. O, di ba? Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito hindi pang karaniwan. No? So sabi niya, nagtataka ka ba kung ikaw ay dumaranas ng mga trial sa pagsubok? Ang sabi niya, huwag na kayo magtaka. No? Sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito hindi pang karaniwan. So sabi niya rito, hey, magiging normal na sa atin kung tayo ay daranas ng mga pagsubok. Di ba? Ito yung sabihin sa atin ni Pedro dito. So, huwag kayong magtaka. Di ba? Kung tayo ay dumaranas, no, ng mabibigat na pagsubok, na para bang hindi na pangkaraniwan. Okay? The letter B, God allows temptation and trials for a purpose. Meaning to say, ano yung sabihin nito? No, yun daw pong pagsubok o yun daw pong mga tukso niloob ng Diyos na mangyari dahil siya ay may layunin sa bagay nito. Remember, ang tukso at pagsubok ay niloob ng Diyos dahil siya ay may layunin. Katulad ng sandpaper o yung tinatawag nating papel de liha. Alam niyo yung sandpaper? Alam niyo yung papel de liha? Ito ay magaspang. Pero habang kinikis-kis mo ito, doon nagiging pino ang pinagkikiskisan nito. Meaning yung friction. Alam niyo po ba sa buhay natin maraming friction? Diba? May mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. May mga bagay na nangyayari sa atin na hindi maganda. Ang pagsubok ay isang bagay na kung minsan hindi natin maintindihan. Subalit, nangyayari dahil ito ay niloob ng Diyos. Nadanasin natin para magkaroon ng kaganapan ang kanyang layunin sa buhay natin. Ito po yun. Ano sasabi dito? Now, God allows temptation and trials for a purpose. Niloob ng Diyos, inalaw ng Diyos, na tayo ay dumanas sa mga itong bagay. But then, sabi nga natin, ano ba pinagkaiba ng temptation at ng trials? Then later on, tingnan natin, pag-aralan natin, ano ba pinagkaiba nito? Though alam natin, lahat tayo meron na tayong idea, ano ba ang ibig sabihin nito? Di ba, ano yung pinagkaiba nito? But at least gusto natin bigyan ng diin o bigyan natin ng time para mas maunawaan natin. Okay? Sa unang Pedro, chapter 1, verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, ibig si Peter, hindi lamang si James. Di ba? Si Peter, sabi niya ganun, no? Dapat daw natin ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo o magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Kagandahan kay Pedro, alam niya ng pagsubok na dinaranas natin, yung trials na dinaranas natin, it will not last. Ito ay pansamantala lamang. Because God will not allow na ikaw ay manatili sa ganyang kalagayan mo.
Dahil pagka ikaw ay nanatili sa ganung kalagayan, then the purpose of God will not happen sa buhay mo. Hindi mangyayari yung kalooban ng Diyos kung mananatili tayo doon. Okay? So kaya nga mahalaga na alam po natin na pag tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok, go on. Tuloy lang. Walk on. Di ba sabi yung ganon? Magpatuloy ka lang. Bakit? Kasi alam natin o alam mo na ito'y pansamantala lang. Alam mo na hindi hayaan ng Diyos na manatili ka sa ganung kalagayan mo. Hindi hayaan ng Diyos na manatili ka sa ganung sitwasyon mo. There is a purpose bakit inaalaw o bakit niloob ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito. Then verse 7, sa unang Pedro chapter 1, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Siyempre, di ba yung ginto, para malaman mo kung pure gold na yan, no? Idadaan at idadaan sa apoy yan. Then lahat ng mga black spot mahuhulog yan. Hanggang sa malusaw yan. At ang may iwan dyan ay yung puro. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Di ba? Yun yung nasa Panginoon sa atin. Kaya kung dumaranas man tayo ng pagsubok o trials, because may purpose ang Panginoon. At alam niyo po ba sa bawat pagsubok na pinagdaraanan natin, ang tinetest dito ay ang pananampalataya natin. Abraham, di ba? Ano ba tinest kay Abraham? Ang tinest kay Abraham, ang sinubok kay Abraham, nung hiningi ng Panginoon o nung hiningi ni Yahweh ang kanyang anak na si Isaac, ay yung pananampalataya niya. Siya ba ay mananatili? Di ba? Siya ba ay mananampalataya pa rin sa Diyos? Kung sakaling kanyang anak ay kukunin sa kanya. Walang katubili. Di ba? Walang tanong-tanong. Sumunod si Abraham. Because yung trials, it will test our faith. Yun daw pagsubok na to, ang sinusubok sa atin, ang tinetest dito, ay ang ating pananampalataya. Kaya manatili tayo. No? So, kung ikaw ay sinusubok ng Panginoon, because God allowed this para mangyari yung layunin niya. Okay? So, tingnan natin. Sa gayon po, karugtong ng chapter 1, verse 7 ng unang Pedro, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Remember, testing works for us and not against us. Yun daw ang mga pagsubok, ito'y para sa atin. Para tayo ay iangat. Para tayo ay tulungan. Hindi para ibagsak. It is for us and not against us. Ito'y para sa atin at hindi laban sa atin. Meaning to say, kung tayo man daw ay sinusubok, it's for our own good. Hindi para sa ikasasama natin o hindi para sa ikababagsak natin. It is for our own good. Kaya nga, napakaganda po na kung paano mo nakikita itong bagay na ito, yun yung magdedetermine kung anong pananampalataya mayroon ka sa ating Diyos. Remember, testing works for us and not against us. Yun daw pong trials ay para po sa ikabubuti natin. At hindi para sa ikababagsak natin. That's all about. That's trials all about. It's for us and not against us. Okay? But, remember, Satan tempts us to bring out the worst. Tayo lang ay tinutukso ni Satan para ilabas yung pagiging masama natin. Ano ibig sabihin nun? No? Ang tukso po
Ito po hindi para sa kabubuti natin. Ito ay para saan? Sa ikababagsak natin. Kaya tinutokso ni Satan, dahil ang nais ni Satan, ikaw ay bumagsak. Hindi ka magtagumpay. Hindi ka manatili sa Diyos. Kaya nga sabi niya ganon, sa chapter 5 verse 8 ng unang Pedro, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisira. You know, di ba? Sabi nito, Satan tempts us to bring out the worst. Tinutokso tayo ni Satan, tinutokso tayo ng dyablo, at tayo ay mapasama. Kaya sabi natin kanina, testing, works for us, not against us. Yung pagsubok ay para sa ikabubuti natin at hindi para sa kasasamaan natin. Pag Satan, tinutokso tayo ni Satan para tayo ay mapasama o lumabas yung pagiging masama natin. Kaya nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisira. Yan yung gawa ng kaaway. Ano ba ibig sabihin nun? Alam niyo yun, no? Ito narinig ko lang, pero siyempre hindi pa napitan ng totoong Leon na talaga namang nandun nag-aabang. Nakita ko Leon, siyempre nasa Mamalsud. Pero sabi nila, ang Leon daw yan, ganito daw yan. Yung Leon, pag nakita mo yun, aatungal yan. Tatakutin ka niya. Ganon, tatakutin ka niya, di ba? And the moment na ikaw ay natakot, ano yung unang magiging reaction? Lalapitan mo ba siya? Of course, hindi. Takot ka nga eh. Ano, natakot ka, tapos lalapit ka sa kanya? Sabi mo sa kanya, natakot ako, lalapit ako sa'yo. Hindi ganon. Diba? Ang initial reaction, the moment na may nakita kang Leon, ano mangyayari? Ikaw ay tatakbo. At hindi mo alam, sa pagtakbo mo, nandoon yung mga Leones. Yung mga anak, yung babae, o yung asawa ng Leon. At yun yung nag-aabang sa'yo. At yun ang sisila sa'yo. Yun ang lalapa sa'yo. Hindi mismo yung Leon na yun. Ang gagawin niya lang ganun. Tatakutin ka lang niya. Para ikaw ay mapalapit doon sa mga nag-aabang sa'yo. Yun yung trabaho ng kaaway. Yun yung ginagawa ni Satan. Tinutokso ka niya. And the moment na tinukso ka niya, either na i-resist mo siya, or lalapitan mo siya. At ikaw ngayon ay kanyang masisila. Yung gawa ni Diablo. At yun yung Leon. No, ang sabi ng Panginoon. Okay? God tests us to bring out the best. Satan, tinutokso tayo, no? Para ilabas sa atin yung pagiging masama natin. Para tayo maging masama. Para tayo ay bumagsak. But, God tests us to bring out the best. Sinusubok tayo ng Panginoon, no? Dinadaan tayo ng Panginoon, ipinaparaan sa atin ng Panginoon ng mga pagsubok na to para sa ating ikabubuti. So, that is trials. Yan yung pagsubok, yan yung test, yan yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Para tayo ay mapabuti pa. At hindi para mas mapasama. Kaya na, ang totoo lang, ang choice ito. No? Sabi nga sa unang Pedro chapter 1 verse 7, di ba? Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. God allow us nadanasin natin itong mga pagsubok na ito upang tayo ay maging puro sa harapan niya. Dahil the moment na napagtagumpayan mo ang bagay na ito, the moment na napagdaanan mo ang bagay na ito, ikaw ngayon ay parang isang purong ginto.
nalampasan mo yung pinakamainit na degree ng apoy para maging ginto ang isang bagay. And you're more than that, sabi nga no, na higit na mahalaga kaysa ginto. Yun yung pananampalataya natin sa Kanya ay mas mahalaga o higit na mahalaga kaysa ginto. Kaya nga pinaparaan tayo sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ito na isang Panginoon. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. See? Diba? Sabi natin ano? Satan tempts us to bring out the worst. Ang purpose ng Satan, kaya kanya tinutukso para mapasama ka. But God tests us to bring out the best. Okay? So, it's our choice in which way we respond. Saan tayo tutugon? Ikaw ang pipili ngayon kung saan ka tutugon. Ikaw ngayon ang mamimili kung ano yung nais mo. Hahayaan mo ba na si Satan ay magtagumpay sa iyo dahil tinitik mo lahat ng temptation na gusto niya? O hahayaan mo na ang Diyos ang magtagumpay sa iyo dahil the moment na pinaparalis niya sa iyo, itong mga pagsubok na ito, itong mga trials na ito, at the end of the day, lalabas ang magandang bagay sa iyo. Ikaw ngayon ay magiging isang pure gold. Magiging purong ginto. At yung pananampalataya na mayroon ka, yun ang sinubok sa atin. Yun yung nais ng Panginoon. It's our choice in which way we respond. Nasa atin na. Ano yung pipiliin natin? Saan tayo tutugon? But remember, God allowed these things to happen because mayroon siyang layunin. There is always a purpose kung bakit hinayaan ng Diyos na ikaw ay dumanas ng ganitong mga pagsubok. Kaya sabi nga saan? Sa 2 Corinto, sa 2 Corinto, chapter 12, verse 7 to 10. Ngunit, upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing subo ni Satanas upang kahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. And verse 8, 3 beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ano nangyari? Okay? Verse 9, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kutsain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ang ganda, di ba? Why? Epic ka na nasa ni Pablo. Ganun niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. Sa verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Alam niyo po, na marami sa atin ang nananalangin na sana baguhin ng Diyos ang sitwasyon natin. Yung prayer natin. Right now, pandemic, di ba? Yun nangyayari sa atin ngayon. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Ano yung kalagayan mo ngayon? Ano yung prayer mo? Panginoon, baguhin mo naman yung kalagayan ko. Ba't lagi na ba ganito kalagayan ko?
Alam mo bakit? Ayaw baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam mo bakit? Dahil ang nais niya, ikaw ang mabago. Dahil situation mo yan na yun eh. But how do you look at your situation? Yun yung mahalaga sa Diyos. And God wants us to see Him in our situation. No? Hindi babaguhin ng Diyos yung kalagayan mo ngayon. Hindi babaguhin ng Diyos yung sitwasyon mo ngayon. Hindi babaguhin ng Diyos kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon. Hindi niya babaguhin yun kahit ano gawin natin. Because God, ang nais ng Diyos, ang babaguhin niya, walang iba kundi ikaw. Ikaw ang nais ng Diyos na magbago. How do you look at your situation now? Yun yung nais ng Panginoon na babago sa iyo. Paano mo tinitingnan yung kalagayan mo ngayon? At nakikita mo ba ang Diyos sa kalagayan mo ngayon? O ang nakikita mo lang ay hindi magandang nangyayari sa kalagayan mo? God wants us. Ang nais ng Diyos, no? God wants us to see Him in our situation. Meaning to say, in every situation na mayroon tayo, God always there. That's why God doesn't want us, or God doesn't want to change our situation. Because God wants to change you. Ikaw ang nais baguhin ng Diyos. Hindi yung kalagayan mo, hindi yung situation mo. Kundi ikaw mismo na nasa ganong kalagayan. And how do you look at your situation now? See? That's our God. Yun yung nais ng Diyos. So don't pray, Lord, please, baguhin mo naman yung sitwasyon ko. Hindi babaguhin ng Diyos yung kalagayan mo ngayon. Dahil ang nais niya, ikaw ang mabago. Ang nais niya, the way you perceive things, the way you perceive your situation, yun yung nais niyang mabago. Kaya ang totoo lang, maraming defeated. Kasi ang prayer niya palagi, Panginoon, baguhin mo yung kalagayan ko ngayon. Panginoon, baguhin mo yung sitwasyon ko ngayon. It doesn't work that way. Dahil ang nais ng Diyos, kung meron siyang babaguhin, ikaw. The way you look at your situation now. And God wants us to see Him in our situation. Yun yung nais ng Diyos. Ang nais niya, kaysa manalangin ka, na baguhin niya yung kalagayan mo ngayon, yung situation mo ngayon, ang nais niya, makita natin siya, at ano ang ginagawa niya sa kalagayan natin ngayon. Ito yung nais ng Diyos. Ito yung nais niya na makita natin. Kamusta ka? How do you face your trials? Paano mo inaharap yung mga pagsubok na ito? Paano mo tinitingnan yung kalagayan mo ngayon? Baka piling mo hirap na hirap ka na. Piling mo lubog na lubog ka na. Nakalimutan mo na ang nais ng Panginoon sa iyo. Tingnan mo yung kalagayan mo ngayon. Nakasama mo siya. At ano yung kayang gawin ng Diyos habang ikaw ay dumaranas sa situation na ito. Habang ikaw ay dumaranas sa mga trials. Habang ikaw ay sinusubok. Remember. Di ba? Kung makikita nga natin yung kwento ng footprints in the sand. Okay? Kung makikita natin yung kwento ng footprints in the sand, ang ganda. Ito yung pagsubok natin. Ito yung dinaranas natin. Kaya may kwento ng footprints in the sand. Babasahin ko lang to. Gusto ko magtapos dito. Okay, Tagalog lang po. Dahil lagyan natin ang translation na English. Isang gabi, ako'y nanaginip. Napanaginipan ko na ako ay naglalakad sa dalampasigan kasama ang Panginoon. Biglang bumalik sa aking alaala ang mga nakaraan.
Napansin ko, sa aking likuran ay may dalawang bakas ng paang naglalakad. Sa kaliwa ay sa akin, at ang isa ay kay Jesus. Ngunit, nang papalapit na sa akin ang bakas, ay nagtaka ako. Napansin ko na kung kailan ako'y gulong-gulo at mabibigat ang aking mga suliranin, doon pa nag-iisa lang ang bakas na naglalakad. Tinanong ko tuloy si Jesus, sabi mo, sasamahan mo ko kapag tinanggap kita. Bakit parang ako lamang ang naglalakad sa panahong ako'y may kabigatan? Sumagot ang Panginoon, pinakamamahal kong anak, hindi kita pinabayaan. Sa panahon ng sakit at hirap, sa panahong tila isa lamang ang bakas naglalakad, yun ay panahong binubuhat kita. Nakita niyo? So, how do you look at your situation now? How do you face your situation? Paano mo nakikita yung kalagayan mo? Paano mo nakikita yung kalagayan mo ngayon? Kaya nga sabi natin, di ba? Sabi ng Panginoon, napakalaga. Kaya don't pray na baguhin ng Diyos ang situation natin. Remember, put this in the sun is example of trials na ikaw ay dumaranas, but the moment na hindi mo na kinakaya, naroon ang Panginoon. Kasama ka niya. So don't ask God to change your situation. Hindi babaguhin ng Diyos yung kalagayan mo ngayon. Dahil ang nasa Panginoon, ikaw ang mabago. How do you look at your situation? And God wants us to see Him in our situation. Kamusta kapatid? Kamusta yung kalagayan mo ngayon? Kamusta yung pinagdaraanan mo ngayon? Consider these trials. Dahil ito ay purpose, may layunin ang Diyos sa atin. Tayo po ay pumikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa, salamat sa oras na ito. Minsan pa, Panginoon, salamat. Dahil tunay nga na napakabuti mo sa amin. Panginoon, tunay nga, Lord, na yung pagsubok o yung temptation, kami, Panginoon, ang mamimili nito. Alin doon ang aming pipiliin? Hayaan ba namin na kami ay mahulog sa tukso at kami ay mapasama sa harapan mo? Ang pipiliin namin ay yung pagsubok na kung saan ang nais mo, kami ay makabuti. And the moment, Father God, na pinili ka namin, Lord, anything, Father God, na yung offer sa amin, Satan, o ng kaaway, i-reject namin dahil hindi ito makabubuti sa amin. Salamat, Panginoon. I pray, Lord, sa mga kapatiran po namin ngayon, na dumaranas, na nasa kalagayan, na nasa sitwasyon na hindi maganda. Many of us, Lord God, are praying, Father God, na sana mabago na yung kalagayan namin. Na sana, Lord God, yung pandemic na ito ay mawala na. Lord, ito yung kalagayan namin ngayon. Pero Lord, ayaw mong baguhin itong bagay nito. Because kung may mong gustong baguhin, kami yun. Kami ang gusto mong baguhin. Dahil Lord God, ang mahalaga rito, kung paano po namin nakikita yung kalagayan namin at kung paano ka namin nakikita sa sitwasyon na yun. Kung kasama ka ba namin o hindi. Kaya Panginoon, salamat sa mensahe nito. I do believe, Lord God, na sa bawat isa sa amin na dumaranas, Panginoon God, ng mga pagsubok. Sa bawat isa, Lord God, na tinutukso ng kaaway. Magiging wise kami at magkakaroon kami, Panginoon God, ng karunungan kung paano at kung ano ang pipiliin namin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin. Salamat, salamat, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Sana po, no, napagpala po tayo ng mensahe nito. Ay naniniwala po ako, no, na sa oras na ito, yung pong, kung paano po natin nakikita yung kalagayan natin ngayon, ay mababago. At yun babaguhin ng Panginoon sa atin. Hindi situation natin, kundi kung paano mo nakikita yung kalagayan o sitwasyon na mayroon ka ngayon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Maraming salamat. Muli, sa Diyos ang papuri.